Totoo nga ba na ang Magnolia Chicken templado sa interesadong kunin ang 6'8" na free agent na si Joseph Taha? Dahil mukhang naghahanda na ang Magnolia dito sa eventual na pagre-retiro ni Raffy Reeves. At some point magre-retiro itong si Reeves at ngayon gusto ng Magnolia na kumuha ng isang big man na pwede nilang gamiting backup. Ang primary big man ngayon ng Magnolia syempre sa sentro ay itong si Ian Sanggalang at si James Laput. Pagdating naman dito sa power forward, nandyan yung kanilang bagong kinuhang player, itong si Xavier Lucero at itong si Aris Dionisio. Si Russell Escoto nandyan din. Si Joseph Periobo pa. Pero mukhang gustong kunin ng Magnolia itong si Joseph Taha dahil itong si Taha nakailang teams na to sa PBA. Pero ang tagal niya naglaro dyan dahil nakita nga natin na ito'y maasahan pagdating sa depensa at sa hustle. Kaya yan ngayon ang gustong kunin ng Magnolia Chicken Templados. Dahil itong si Taha ay isang unrestricted free agent, hindi naman magkakaproblema pagdating dito sa kanyang pagkuha ng serbisyo o pagpirma ng kontrata. Hindi na kinakailangan magpitiw ng player ng Magnolia o makipag-trade para makuha siya. Ang pinag-uusapan na lamang kung gaano kahaba yung ibibigay na kontrata dito ng Magnolia Chicken Templados. So yan ang aabangan natin ngayon kung ano ang gagawin nitong Magnolia para dito kay Joseph Taha. Kung makuha ng Magnolia si Taha, magiging magandang addition niya dito sa kanilang bench. Dahil siyempre, alam natin na kapag mas marami kang big men, mas maganda yan lalo na pang gwardiya. Dito kay Christian Stan Hardinger, kay Junmar Fajardo at sa iba pa. Sa ngayon, mukhang yan ang tinitignan ng Magnolia at masasabi natin, no-lose situation ito para sa Magnolia. Pwedeng short-term contract lang ang ibigay dito kay Taha at kapag gumanda yung performance niya, di bigyan ng mas mahabang kontrata para mas makatulong sa Magnolia. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay tumatanggi dito sa mga trade offers na nakukuha nila mula sa Phoenix Jewel Masters para sa mga big men. Mukhang interesado raw ang Phoenix na kunin itong si Bobelga mula dito sa Elasto Painters para madagdagan yung kanilang front court. Pero so far mukhang tumatanggi itong si Coach Yeng Yao at masaya na siya dito sa takbo ng kanyang lineup. Kung titignan natin, man for man, itong Rain or Shine Elasto Painters ang isa sa pinakamatangkad na teams ngayon sa PBA. Nandiyan na yung kanilang Twin Towers na si Luis Villegas at Kit Datu, plus ito sa kanilang power forward, ito si Bob Belga at ito si Leonard Santillan at si Kaylan Tiongson pa. So ang laki ng lineup nitong Rain or Shine kung isasama mo pa itong si Nick Demusis. Kaya marami nagsasabi na itong Rain or Shine ngayon kinokonsidera na isa doon sa mga top team sa PBA. Kaya abangan natin kung ano magiging resulta nito kung sakasakali. Alam ni Coach Yeng Yao na yung mga big men talagang kinakailangan ngayon at yan ang magiging susi sa kanilang panalo. Alam naman natin sa matagal ng panahon pagdating sa mga wingmen at dito sa mga guards, isa sa pinakamalalim itong Rain or Shine. Interchangeable yung mga parts niyan kaya pwede siyang gumamit ng iba't ibang starting five. Kaya yan na lang ang aabangan natin dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Pagdating dito sa mga trade offers, kahit sabihin pa na matanda na itong si Bobelga, mukhang gusto talaga ng Rain or Shine na i-retain siya at malamang dito na magre-retiro yan. Sa ngayon makikita rin natin na itong Phoenix Jewel Masters, kaya nila gustong kunin si Belga dahil kulang pa rin sila sa big man. Kahit na nandyan ang kanilang rookie na dinraft itong 6'7" na si Kai Balungay, mukhang gustong dagdagan pa ng Phoenix Jewel Masters para magkaroon sila ng assurance. Pero medyo sa ngayon itong Rain or Shine Elasto Painters ay tumatanggi pa sa kanilang mga offer.